Amen. So mga kapatid, welcome sa ating Morning Revival Preview. At ang schedule natin ngayon ay week 39, day 4. Amen. So para sa mga Bible verses natin ngayon, Revelation 2:1. This thing says he who holds the 7 stars in his right hand, he who walks in the midst of the 7 golden lampstands. Amen. So sino yung he dito? Siyempre ito ay walang iba kundi si Kristo, ang ating mataas na saserdote sa panahon ng bagong tipan na nagmiministeryo para sa atin. So mga kapatid, bakit ba paulit-ulit natin binabanggit na ang Panginoon ay ang mataas na saserdote? Sapagkat ito ang kanyang pangkasalukuyang ministeryo sa kapanahunan na ito. No? Kasi ang Panginoon ay sumulong din eh. Alam niyo ba, ang Panginoon ay sumulong, umunlad, nag-update. Kaya tayo naman, bilang mga mananampalataya sa panahon ng bagong tipan, gusto rin natin sumulong sa kung ano ang Panginoon ngayon. Diba? Halimbawa, nung dumating siya, yan ay ang panahon ng kanyang makalupang ministeryo. At yan ay makikita mo sa mga aklat ng Ebanghelyo, sa Matthew, sa Luke, sa John, sa Mark. Diba? Makikita mo siya, nandiyan siya. Ang kanyang pagmiministeryo ay upang ihanda ang katubusan nang siya ay dumating. So, ibig sabihin, ang unang pagbalik ng Panginoon o pagdating niya ay para sa paghahanda ng kanyang katubusan hanggang sa siya ay namatay sa krus at naisagawa niya ang kanyang katubusan para sa atin. Diba? Bago siya namatay, bago nalagot ang hininga niya doon sa krus, sabi niya, "It is finished." Tapos na. So, yun yung kanyang makalupang ministeryo. At ang aklat ng Hebrews, pinakita sa atin ang isang Kristo na nasa kalangitan ngayon. At sa kanyang pag-akyat sa sangkalangitan, siya ay merong panibagong posisyon upang isagawa ang kanyang makalangit na ministeryo. So, yung kanyang makalupang ministeryo, yan ay nung panahon na nandito siya. Pero ang Panginoon ay sumulong na. Umakyat siya sa sangkalangitan upang isagawa ang kanyang makalangit na ministeryo. At sa panahon na yan, makikita natin sa aklat ng Apokalipsis, nakita ni John ang Panginoon. Iba na yung kanyang anyo. Siya ay may mga mata na katulad ng apoy, ang kanyang balat katulad ng binuling tanso. Diba? Ang kanyang buhok, ang kanyang itsura. Kaya sinasabi sa atin, ang Panginoon ngayon ay isang mataas na saserdote na nagmi-ministeryo ngayon. At nakita ni John na siya ay lumalakad ngayon sa gitna ng mga gintong patungan ng ilawan. Diba? Kaya yan yung binabasa natin ngayon. At pumapasok tayo dito sa kapanahunan na ito. Ang mga gintong patungan ng ilawan ay sumasagisag sa mga eklesiya, mga eklesiya lokal. Binanggit yan sa atin. Na ang mga gintong patungan ng ilawan ay ang mga eklesiya sa panahon na ito. At ang isang ito, okay, na nakadamit ng mahaba, may robe na maabot hanggang kanyang paa, ay nagpapakita ng ating Panginoon ngayon ay isang mataas na saserdote. Nangangasiwa, lalo na sa eklesiya. So ang kanyang pangangasiwa ngayon ay isang pangangasiwa sa loob ng eklesiya bilang isang mataas na saserdote. So yun. Kaya sabi niya, bakit brother? Maganda rin yung mga senaryo sa gospel . Oo, maganda naman yan. At hindi naman natin inaalis yan.
Ang gusto lang natin ay pumasok sa pangkapanahunang ministeryo. Sapagkat maganda yung up to date, di ba? Maski sa mundo, lahat ng bagay nag-up to date, nagbago na. Kung halimbawa, nung unang panahon, ang ginagamit ng mga tao ay yung mga digaas pa na ilawan. Ngayon, hindi na. Switch on lang. Pero kung nandiyan ka pa rin hanggang ngayon, hindi naman masama yan. Ilaw din naman yan. Di ba? Nung araw, yung mga tao, sumasakay sa kalesa. Meron pa rin namang kalesa ngayon. Pumunta kayo sa Manila. Meron pa mga kalesa dyan. Meron mga ilang tao gusto pa rin sumakay dyan. Pero, kung magbibiyahe ka mula Manila hanggang Bulacan, nakakalesa ka. Ay, nako. So, lahat ng bagay nagbago na. At sumulong at nag-update. So, yan yung sinasabi natin. Kaya, sino ang Panginoon ngayon? Siya ang mataas na saserdote na lumalakad sa gitna ng mga gintong patungan ng ilawan. At meron dinagdag sa atin dito. Sabi rito, He who holds the 7 stars in His right hand. Sino to 7 stars na to? So pag binasa nyo sa footnote ng Book of Revelation, itong 7 stars na ito ay tumutukoy sa mga spiritual sa loob ng eklesiya. Spiritual ka ba? Nasa loob ka ba ng eklesiya? Di ikaw yung star. Nasaan ang posisyon mo? Nasa kamay ng Panginoon. Nasa kanang kamay ng Panginoon. Hawak ka niya. Ibig sabihin ay inaalagaan ka niya. Kontrolado niya yung buhay mo. Sapagkat una, ikaw ay nasa loob ng eklesiya, church life. Pangalawa, may dating ka. Ang ibig sabihin ng spiritual dito, mga kapatid, hindi naman posisyon. Ang sinasabi natin spiritual ay isang may liwanag, nagliliwanag na isa sa loob ng eklesiya, buhay eklesiya. Sapagkat ang pagliliwanag ay isang patotoo ng isang believer. Amen. 7. He who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. To him who overcomes, to him I will give to eat of the tree of life, which is in the paradise of God. Amen. So ano naman ito? So una, sabi niya, ang Espiritu ay nagsasalita sa eklesiya. So sabi niya, the Spirit says to the churches. Sabi mo, brother, ba't hindi ko napapakinggan? Baka wala ka sa eklesiya. Sabagat ang pagsasalita ng Panginoon na malakas bilang Espiritu sa mga huling panahon ay sa loob ng eklesiya. Yan ang sinasabi ko. Yan ang sinasabi ko. Na ang mapa sa eklesiya, nagbubuhay eklesiya, at hindi nagbubuhay eklesiya, ay malaking pagkakaiba. Malaki pagkakaiba niya. Kung sabi mo, sa bahay na lang ako, hindi na ako mag-meeting, hindi na ako mag-attend ng mga service meeting, mga Lord's Table. Pwede mo namang gawin yan. Oo, pwede mo namang gawin yan. Pero ang unang mawawala ay ang malakas na pagsasalita ng Espiritu. Hindi mo maririnig dahil wala ka sa buhay eklesiya. Mas higit kang nasa buhay eklesiya, mas malakas ang pagsasalita ng Espiritu. So, yan ang malaking kaibahan. Amen. Ano sinasabi niya rito? To him who overcomes. Nang ibig sabihin, ang pagtawag ng mga mandaraig ngayon, nasa loob ng eklesiya. Pwede ka rin naman maging mandaraig. Pero pinakamalaking chance na maging mandaraig, maging overcomer, ay nasa loob ng eklesiya. So, anong meron? Pagsasalita ng Espiritu. Anong meron? Pagtawag sa mga mandaraig. Saan? Sa loob ng eklesiya. Dito sinabi niya, I will give to eat of the tree of life.
Sino ito? Nabibigyan niya ng binibigyan niya ng pagkakataon para kumain sa puno ng buhay. Ito yung mandaraig, siyempre. Sa tandaan ninyo, mga kapatid, merong 7 eklesiya at sa bawat eklesiya, merong pagsasalita ang Espiritu at sinasabi niya, dapat meron tayong pakinig sa pagsasalita ng Espiritu. At bawat pagbanggit niya ng mga mandaraig, binabanggit niya ang isang item ng gantimpala. So, ibig sabihin, ang kumain sa puno ng buhay ay isang gantimpala sa darating na panahon. At ito ay gantimpala sa kanyang kaharian. So, tatanungin niyo ako, Brother Danny, ano ba meron sa kingdom na dadating? Binabanggit mo yung pagpapakita ng kaharian. Ano ba meron dyan? Ito, kakain ka sa puno ng buhay. Ibibigay sa iyo mismo ng Panginoon yan. Di ba? Ang ganda. Kaya, purihin ng Panginoon, mahalaga ang nasa buhay, eklesiya. So, magbabasa na ako. Christ, as the high priest, amen, takes care of the churches as the Lamb stands in his divinity with his divine love, signified by the golden girdle on his breast, to nourish the churches. Christ is not only human, but also divine. He is the Son of Man wearing a golden girdle, signifying his divinity as his divine energy. His divinity as the divine energy nourishes the churches in many ways. Amen. So, itong mataas na saserdote, mga kapatid, pinakita sa atin, ay nakabigkis ng gintong pamigkis sa kanyang dibdib. At napaka-meaningful nito. Ang ginto ay sumasagisag sa divinity. At ang bigkis na nasa kanyang dibdib ay sumasagisag sa kanyang pag-ibig. Ginto ito ay divine love. At ito ay tumutukoy sa puwersa ng kalakasan ng Panginoon upang tayo ay alagaan. Na ang kanyang puwersa sa kanyang pag-aalaga ay isang kalakasan sa loob ng kanyang pag-ibig, sa loob ng kanyang dibinong pag-ibig na ginagamit niya upang tayo ay pastulin sa panahon na ito bilang isang mataas na saserdote na may bigkis ng gintong pamigkis sa kanyang dibdib. So yan ang ginagawa ng Panginoon ngayon. At sapagat siya ay divine, maka-Diyos, ang kanyang pag-ibig ay maka-Diyos. Hindi ito katulad ng pag-ibig ng tao. Ang pag-ibig ng tao nawawala, kumukupas, nagbabago, at hindi sigurado. Kaya hindi pwedeng pagkatiwalaan ang pag-ibig ng tao. Maaaring ngayon, I love you siya sa iyo. Pero pagkaraan ng ilang panahon, nawala na yan. Yan ang pag-ibig ng tao. Pero ang pag-ibig ng Panginoong Jesus, dibino siya. Ginto. Walang pagkupas. Walang pagbabago. Minsan tayo, nagbabago tayo. Di ba? May panahon, mainit na mainit ka sa Panginoon. Panginoon, I love you. Para si Pedro, Panginoon, handa akong mamatay para sa iyo. Pero pagkaraan ng isang panahon, wala na. Nagtakwil na, tinakwil na Panginoon. Lumamig na. Pero ang Panginoon, nagbago ba sa iyo? Hindi. Hindi siya nagbabago. Minahal ka niya noon, ngayon, at magpakailanman. At gagamitin niya itong pag-ibig na ito bilang puwersa upang tayo ay alagaan. Lalo na, alagaan tayo bilang isang eklesiya sa loob ng kanyang pamamahala. So mga kapatid, ang ganda ng senaryo dito. Di ba? Ganda, ang Panginoon. Isang anak ng tao, nakasuot
ng makasiserdoting balabal, nakabigkis sa kanyang dibdib ng gintong pabigkis. Amen. On the one hand, he trims the wicks of the church lamps, cutting away all the wrongdoings, shortages, failures, defects mentioned in the 7 epistles to the 7 churches. So isa sa ginagawa ng mataas na saserdote, cutting the wicks. Ginugupit niya yung mitya ng ilawan, okay, upang ito ay higit na maging maliwanag. Malakas ang kanyang ilaw, maganda ang kanyang sinag. No? Kasi ang eklesiya ay gintong patungan ng ilawan na may ilawan, may liwanag siya. At sa loob ng ilawan, mayroong langis. Sumasagisag yun sa espiritu bilang fuel. Pero katagalan, itong mitya kasi, alam niyo, ang mitya kasi sa typology ay binubuo ng linen. At yan ay sumasagisag sa humanity natin. Kasi ang mga believer, meron din tayo dalawang kalikasan, ang pagkatao at ang pagka-Diyos. Tayo ay tao, sinilang ng tao. Tayo ay sinilang ng Espiritu, merong buhay ng Diyos. At sa ating buhay ng tao, okay, tayo ay nagdidilim. Kasi marami mga negatibong bagay. Di ba? Sabi rito, wrongdoings. Meron ka bang wrongdoings? Huwag mo sabihin wala. Hindi ako maniwala dyan. Shortages. Meron ka bang shortages? Huwag mo sabihin wala. Hindi ako maniwala. Failures. Lagi ka bang successful sa mga bagay ng Panginoon? Hindi. May failures tayo. Sinasama ko yung sarili ko. Defects. Di ba? Kaya pag tinignan mo yung 7 eklesiya na binanggit sa Revelation, ang daming defects. Yung unang eklesiya, nawala yung unang pag-ibig nila sa Panginoon, yung best love nila. Defects yan. Di ba? Tapos yung sumunod na eklesiya, nakipag-asawa sa sanlibutan. Dahil dyan, nakapasok ang mga bagay na mga makasinlibutan sa loob ng eklesiya. Mga pag-anong pagsasagawa na dala sa tungo sa loob ng eklesiya. Ano yan? Mga depekto yan. Dapat wala niyan. Di ba? At sinabihan ng Panginoon yung isang eklesiya na patay. Buhay ka sa pangalan pero patay ka. Ibig sabihin, walang function. Walang paggawa. Di ba? Yan ay uling na nanggagaling sa mitya na nasunog. Kaya Panginoon, ginugupit niya yan. Di ba? Hanggang sa huling eklesiya na binanggit, yung eklesiya sa Laodicea, marami siyang depekto. Di ba? Sinasabi ng Panginoon, malahininga ka na. Hindi ka malamig, hindi ka mainit, malahininga. Dahil sa kondisyon mo, isusuka kita mula sa aking bibig. Diba? Ang gusto ng Panginoon, tayo ay kumukulo, nag-aapoy sa ating mga paglilingkod, pag-ibig, at relasyon sa Panginoon. Pero nanlamig eh. Nanlamig. Naging malahininga siya. Para bang yung mga iniinom natin, gusto natin mainit. Tulad ng kape. Pag, malahininga yung alanganin, maligamgam. Parang gusto mong isuka. Ano pa? Sabi ng Panginoon, andito ako, kumakatok ako, buksan mo ako. Para ako ay sasalo sa iyo. Ang ibig sabihin, yung Kristo na meron sila sa loob ng eklesiya, na itaboy na nila palabas. Lahat ng ito, mga kapatid, ay mga depekto. Hindi lang depekto pang individual, depekto ng mga eklesiya. Anong gagawin ng Panginoon? Gagawa siya ng trimming. Gupit, gupit, gupit. Maski individual, yung buhay natin may paggupit yan eh. Naligtas ka, hindi ka pa naman talaga nabago. Nanampalataya ka, na bautismohan ka, hindi ka pa rin nabago. Di ba? Minsan yung bulsa mo, meron pang yosi. Hindi ka pa nabago. Pag may tumawag sa'yo, pre, inom tayo. Hindi ka pa nabago. Di ba? Nung dati, nandun ako sa probinsya, may mga nabaptize kami, mga sisters.
Nung hapon, lumabas ako, namasyal-masyal ako sa mga paligid. Nakita ko yung mga sisters namin. Nandun pa rin, nagtotong eats. Hindi pa rin nabago. Ay, nako. Kaya mga kapatid, ang Panginoon natin, ginugupit niya yung mga uling, yung mga charge sa mitya. Kaya ka hindi nagliliwanag. Marami kang uling, marami mga maiitim na bagay sa buhay mo. Kaya ang Panginoon, ginugupit niya. Pinapadalisay niya tayo. Inaalis niya ang mga bagay na makalupa. Inaalis niya ang mga bagay ng sanlibutan. Ang mga bagay na ating kinababaliwan na hindi naman ang Diyos. Ang ating mga lumang ugali. Hanggang dumating ang panahon, sabi ng Biblia, maipresent niya ang eklesiya sa kanya sarili na walang kulubot, walang mantsa, kundi punong-puno ng kaluwalhatian ng Diyos. Nabago na yan. Sino ang nagbago dyan? Ang mataas na saserdote. Amen. Christ does the best streaming work in His humanity to cherish the churches. On the other hand, in each of these 7 epistles, we see Christ nourishing. Amen. So yung Panginoon, gumagawa siya ng mga ilang bagay sa eklesiya, sa kanyang pamamahala. Sa isang banda, ginugupit niya yung mga sunog na mitya. Yan ay ang kanyang paglilinis at paghuhuga sa eklesiya. Pagpapadalisay, kung tawagin yan. At sa positibo, ano ginagawa niya? Nino-nourish niya yung church. Nourishing, pagpapakain ng may mga kasaganaang pagkain. Para ang eklesiya ay maging malusog ang kanyang pamumuhay. So meron siyang nourishing. Amen. So trimming work at saka nourishing work. So today's reading na ako. We may say that Revelation 2:7 is a prophecy referring to the kingdom age, in which the overcomers will enjoy Christ as the tree of life in God's paradise. But if we do not enjoy Christ as the tree of life in the church life today, surely we will not participate in the tree of life in the kingdom age. If I do not eat Christ here today, I will not eat Him in the kingdom age. Yung pinakita sa ating kaninang eating of the tree of life in the paradise, yun ay sitwasyon sa darating na kaharian. Yun ay magiging portion ng mga mandaraig sa darating na kaharian. Yun ay gantimpala na sa panahon ng kaharian, ikaw ay nasa paradise kumakain sa punong kahoy ng buhay. Pero, paano mangyayari yan kung hindi ka kumakain sa puno ng buhay sa panahon ngayon sa loob ng eklesiya? Ang ibig mo bang sabihin, ngayon hindi ka kumakain? Biglang nung dumating yung kaharian, kumakain ka na doon? Hindi, kasi yan ay gantimpala. Sa mga kapatid, pag binanggit natin ang gantimpala ay isinasagawa sa panahon na yun, ngayon. Kaya sabi ng Panginoon, isagawa ninyo ang inyong kaligtasan na merong panginginig at takot. Sinabi yan ng Panginoon sa Philippians. So, ibig sabihin nito, ang ating gantimpala ay isinasagawa natin sa panahon na ito. Gusto mong kumain sa punong kahoy ng buhay. Pagdating ng kaharian, dapat umpisahan mo na ngayon. Sabagat, imposible na hindi ka kumakain ngayon, kakain ka pagdating ng panahon. Hindi. Kaya binanggit dito, itong kumakain sa punong kahoy ng buhay sa paraiso ay ang mga mandaraig. Ang pagiging mandaraig, hindi mag-uumpisa pagdating ng kaharian, kundi ngayon ang panahon ng pagpapasok doon para tayo ay maging mga mandaraig. Amen. So today's reading na ako. We may say that Revelation 2:7 is okay, so nabasa ko na to. So yung next paragraph. In the 7th epistle,
The Lord counsels the church in Laodicea to buy gold, white garments, and eye salve to be saved from their degradation in lukewarmness. He promises to dine with the ones who would open the door to Him. We can see that this is the nourishing of Christ in His divinity exercised by and with His love. Amen. So ang binabanggit dito, yung binanggit ko kanina, yung church in Laodicea o Ecclesia sa Laodicea. At ang Ecclesiang ito ay pinayuhan ng Panginoon na bumili ng ginto, puting kasuotan, pamahid sa mata. So bumili, sabi niya gano'n. Upang sa gano'n, mailigtas siya sa kanyang napababang sitwasyon bilang isang Ecclesia na naging malahininga. Kailangan mo maiahon dyan, ma-normalize ka, malahininga ka. Kaya ang Panginoon, tumutulong pa rin sa kapanahunan na ito. Hindi niya gini-give up ang mga Ecclesia na mahihina, kundi pinapayuhan niya. So sabi niya, bumili ka ng ginto, bumili ka ng kasuotang puti, bumili ka ng pamahid sa mata. Upang, sabi niya, kasi bakit nila kailangan ng ginto? Kasi sila ay dukha. Dukha sila. Bakit kailangan nila ng puting, puting garment? Sapagkat siya ay hubad. Bakit kailangan niya ng pamahid sa mata? Sapagkat siya ay naging bulag. Lahat ng ito ay mga spiritual na item na kailangan nilang bilhin. Ano ibig sabihin ng bilhin? Hindi libre to. Magbayad ka ng halaga. Ang mga bagay ng spiritual, mga kapatid, hindi binibigay ng libre. Ito ay mga bagay na natatamo natin sa pamamagitan ng pagbabayad ng halaga. Halimbawa, ang effort mo, ang oras mo. Minsan, involved din ang pera. Pero kailangan mong bilhin ito. Kaya magbayad ka ng halaga. Kung hindi ka nagbayad ng halaga, wala itong mga ito sa buhay mo. Minsan, kailangan natin gumising ng maaga. Di ba? Kung tulog ka ng tulog, wala ka. Wala yung bagay na yan sa'yo. Di ba? Magbayad ka ng halaga, gumising ka. Di ba? Lumapit ka sa Panginoon. Gumugol ka ng oras, lakas, puwersa, upang magtamo ka ng ginto. Ang ginto ay tumutukoy sa Diyos, sa kanyang kalikasan bilang ginto. Kaya sa Biblia sinasabi, ang isang believer ay nakikibahagi sa dibinong kalikasan ng Diyos. Katulad ng kanyang salita, salamuha, panalangin, lahat ng ito ay mga oras, mga paggugugol na dapat pinagbabayaran natin ang halaga. So, ang Ecclesia, kailangan manatiling mataas ang kanyang posisyon, spiritual, bukas. Kaya ito ang ginagawa ng Panginoon ngayon. Amen. Amen. He's nourishing the churches in His divinity is so that the churches may grow and mature in His divine life and become the overcomers in His sevenfold intensification. Amen. So bakit ba nagno-nourish ang Panginoon sa loob ng kanyang pagiging divinity? Upang ang Ecclesia ay lumago. So ang mga believer ay dapat lumago sa buhay. At corporately as a church, dapat lumago tayo. Para saan? For maturity. For maturity. At ang maturity ay maturity sa dibinong buhay. Hindi sa physical na buhay. No? At ang ibig sabihin ng grow, mga kapatid, ay ang pag-grow ng Diyos mula sa loob natin. Ang Diyos sa labas natin, hindi naman niya kailangan mag-grow. Perfect na siya. Pero yung Diyos na naihasik sa iyo, katulad ng binhi, kailangan siyang lumago. Diba? Kaya sa Ephesians, sinasabi niya, grow
with the growth of God. Lumago sa pamamagitan ng paglago ng Diyos. No, nasaan ba ang Diyos ngayon? Nasa ating espiritu. Kailangan lumaganap siya tungo sa ating kaluluwa na binubuo ng ating kaisipan, damdamin at pagpapasya. Lumaganap siya. At sa Romans 8, hindi lang siya lumaganap sa ating kaluluwa, sa ating kaisipan, lumaganap din siya tungo sa ating mortal bodies. Na kung mangyari yan, ang ating buong katauhan, espiritu, kaluluwa, katawan, ay ganap na napalaganapan ng Diyos. Kaya sa 1 Thessalonians 5:26, sabi dyan, may your spirit and soul and body be preserved blameless at the coming of our Lord Jesus Christ. Na kung saan, ganap na ang ating spirito, kaluluwa at katawan, sama-sama na walang kapintasan, na palaganapan na yan. Lumago ka na, naihanda ka na, no, sa pagbabalik ng Panginoon. Amen. Our Christ today is our high priest. In his humanity, he is easily touched with the feeling of our weaknesses. He sympathizes with our weakness because he was tempted in all respect like us. He is cherishing us in his humanity. Ang ibig kasi sabihin ng cherishing ay isang pagkakandili. Pagkakandili upang tayo ay maging masaya, komportable sa harapan ng Panginoon. So, yun yung ibig sabihin ng cherishing. So, ito yung ginagawa ng Panginoon ngayon. No? At ang problema natin, of course, ay weaknesses. Sabi niya, marami tayong mga weaknesses. Pero sinasabi sa atin na ang Panginoon sa kanyang humanity ay hindi nahihipo ng ating mga weaknesses. Sa halip siya ay nagsisimpatay sa atin, nagsisimpatya. Sapagkat siya ay naging tao rin na katulad natin, isang taong tinukso, subalit hindi nagkasala. No? Kaya naiintindihan niya ang ating mga kahinaan. No? At sa panahon ng ating kahinaan, ang ating Panginoon, no, nagsisimpatya sa atin. So, ibig sabihin, yan yung panahon na kailangan mo ng pagkakadili kasi mahina ka. Alam niyo kasi pag tayo ay nasa panahon ng kahinaan, dumadating yung panahon ng ating kalungkutan, pagiging mahina, meron tayong damdamin ng kapighatian, di ba? Kapaitan, di ba? Damdamin ng na nawawala sa mood. So, ganun yung panahon ng ating kahinaan. Pero ang Panginoon, hindi ka naman niya i-give up. No? At hindi rin siya mahihipo ng mga sitwasyon mo. Pero handa siyang magsimpatya sa atin. Yun ang maganda. Lapitan mo, Panginoon. Lapitan mo siya. Lalo na kayong mga sisters. Kapag dumating yung mga ganyang panahon, huwag kayong nagmumukmok. Oo. Ibig sabihin yan, huwag ka nagsasarili. Kundi, buksan mo yung sarili mo sa Panginoon. Bigyan mo siya ng pagkakataon na damayan ka. Damayan ka. No? At mula dyan, makakadama ka ng kaginhawaan. Makakadama ka ng saya na galing sa Panginoon. Kailangan tulungan natin yung sarili natin. No? May mga pagkakataon, wala naman tutulong sa atin. No? Kundi ang Panginoon din. Pero siyempre, marunong tayong dumulog sa Kanya. Sabihin mo yung kondisyon mo. Buksan mo yung sarili mo. Ibuhos mo ang sarili mo sa Panginoon. Marirelieve ka dyan. Totoo yan. Totoo. So, pagkatapos ng ilang panahon ng pananatili sa presensya ng Panginoon, parang pinunasan yung iyong kalungkutan, okay, yung iyong lumbay, yung iyong
ah, kapighatian, no, mga dalamhati natin. Hayaan natin ang Panginoon na lutasin niya yung situation natin. Huwag natin panatiliin ganyan. Hindi ko naman sinasabing palaging ganyan. Pero may mga pagkakataon na umaabot tayo sa ganyan. Hindi naman lahat ng tao sa buhay natin pinapasaya tayo. Naintindihan ko yun. Kaya mga kapatid, no, pumunta ka sa Panginoon sa panahon ng iyong kahinaan. No. Madalas hindi tayo makahanap ng mga... Kasi ang isang tao, pag siya ay mahina, mahanap siya ng sympathizer. Sympathizer. So, minsan yung mga kapwa, maski mga kapatid natin sa church, hindi tayo matulungan. At nagiging hindi pa maganda kapag pumupunta ka sa kanila. Sa panahon ng pagiging mahina, pupunta ka sa mga tao, madalas hindi nakakatulong. Minsan, pati sarili nating asawa, hindi tayo matulungan. Pumunta ka sa Panginoon. That's the best. Siya ang ating sympathizer. Ano man gusto mong ibuhos sa Panginoon, papakinggan ka niya at may kalayaan. Minsan hindi siya sasagot. Papakinggan ka niya. Panginoon, ang sama ng loob ko. Panginoon, ginanito ko. Panginoon, papakinggan ka niya. Maniwala ka. At pagkatapos mo maibuhos lahat yan, meron ka mararamdaman. Ano? Biyaya. Biyaya. Kaya nung dinefine ni Paul yung biyaya, sabi niya, ang biyaya ay ang kapangyarihan ng Diyos. At ito ay nararanasan natin sa panahon ng ating kahinaan. Mas mahina tayo, mas malakas ang kanyang biyaya. Amen. Kaya, wag tayo maging mahina kung tutusin. Pero hindi mo mapipigil ang kahinaan na dumating sa buhay natin. Amen. Amen. Meanwhile, He is nourishing us in His divinity with all the positive aspects of His person, revealed in the 7 epistles to the 7 churches in Revelation 2 and 3. In His humanity, He is cherishing us to make us proper so that we may be happy, pleasant, and comfortable. So yun ang gusto ng Panginoon. Umabot tayo sa isang damdamin na tayo ay may kaluguran at merong kaginhawaan. Pleasant and comfortable. Gusto ng Panginoon yan. Kaya ang Panginoon natin sa kanyang bahagi ng pagiging tao, tao rin siya, alalahanin natin. Kaya madali siyang lapitan, tao rin siya. Okay? Siya ay kumakandili sa atin, kinakandili niya sa atin, tayo. Walang makakagawa nitong pagkakandili na katulad ng ating Panginoon. Ang Panginoon lang ang kayang magligtas sa atin. Anumang uri ng depression meron ka, maniwala kayo sa akin. Nakasumpong na ako ng tao na sobrang na-depress na hindi mo malaman kung mabubuhay pa o hindi. Walang sakit physically. Depressed na depressed. Wala rin ako magawa. Pero ang alam ko lang, ang Panginoon, kaya niya itong sitwasyon na ito. So yun yung panahon na i-preach ko yung gospel, dinala ko siyang kontakin ng Panginoon by calling, binautismuhan. Nako, parang pinunasan yung kanyang depression. Ang saya ng kanyang buhay. Napalaya siya. Napalaya siya. Mula sa pagsisikil na ginagawa ng kaaway sa kanya. Sinasakal siya ng kaaway. Nidadala siya sa isang sitwasyon na napaka-depressed, umiiyak. Umiiyak yung tao. Oo. Parang ayaw na mabuhay ng mga ganyan. Pero nung matouch lang niya ang Panginoon. So minsan yung Panginoon, it's just by touching eh. Alam niyo ba? When you touch the Lord, something comes in.
Yung babae na inaagasan ng dugo, tinouch lang niya yung laylayan ng damit ng Panginoon. Yung healing, dumaloy sa kanya. Alam niyo ba yung kwento na yan? Di ba? Tayo ganyan din. Ang mga tao ganyan din. Maniwala kayo pag nadala niyo siya na mahipo niya ang Panginoon. Malaking pagbabago. Tayo ganun din. Kailangan mahipo mo ang Panginoon sa panahon ng kahinaan. Amen. Hallelujah. Siya ngayon ay espiritu. Mas madali siya mahipo. Siya ngayon ay nasa espiritu natin. Ang Panginoon ay napakalapit ngayon. Ang Panginoon ay buhay natin ngayon. Siya ang biyaya. Siya ay nananahan sa loob natin. At sinasabi niya, mayaman siya sa mga tumatawag sa kanyang pangalan. Kaya huwag tayong lumayo. Huwag tayong lumayo. Amen. Ito, maganda to. Just as a child is cherished, just as a child is cherished by the very presence of his mother, so we are cherished by the Lord's presence. The Lord's presence produces an atmosphere of tenderness, warmth, to cherish our very being. Ang ganda ng paglalarawan. Sabi niya, siya ay katulad ng ina sa isang paslit na bata. Alam niyo ba yung bata, ang gustong-gusto niya ay yung presensya ng nanay niya. Oo. Yan ay isang law na nilikha ng Diyos. Di ba? Kaya makikita mo yung bata, lagi niyang hinahanap yung init ng kanyang ina. Yung mga bata, pag gustong-gusto nila, lalo yung mga maliliit pa talaga, gusto nila lagi nakaakap sa nanay nila. Gustong-gusto nila init ng nararamdaman nila mula sa kanilang nanay. Napaka-komportable nila pag ganun. Napaka-satisfied ng feeling nila. Oo. So yun ay ang presensya ng ina. Mga kapatid, higit sa lahat, kailangan natin ang presensya ng Panginoon. Na kailangan madala ka sa presensya ng Panginoon. Maramdaman mo yung kanyang init, yung kanyang tender care. Yan ang maakap mo siya. At mula dyan, magkakaroon tayo ng isang feeling na napaka-komportable ng ating sitwasyon. Dapat pumapasok tayo sa ganyang karanasan. Oo. Pag wala kang ganyang karanasan, kulang yung karanasan mo. Para bang hindi mo nararanasan ang Panginoon bilang isang katulad ng ina na kaya kanyang bigyan ng comfort, saya, at isang kapanatagan ng loob. Minsan gano'n, yung bata, pag naakap na niya yung nanay niya, feeling niya, na siya, protektado na siya sa nanay niya. Wala nang pwedeng manakit sa kanya. Wala nang pwedeng umapi sa kanya. Kaya, ganun din ang Panginoon. Yung presensya ng Panginoon. Katulad ng presensya ng ina sa kanyang maliit na anak. Amen. 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 Okay, so, no matter how enjoyable the fellowship may be in our home, the atmosphere there is not nearly as cherishing as the atmosphere in the church meetings. It is by the atmosphere produced by the Lord's brooding presence that the Lord cherishes the church. Amen. So sinasabi niya rito, minsan sa ating pamilya, maganda rin naman yung atmosphere. Di ba? Pagkasama mo na yung pamilya mo, napaka-comfortable ang feeling mo. At merong feeling na o kapaligiran na tayo ay naku-comfort. Pero higit pa rito, so mga kapatid, ang buhay eklesiya ay may tinatawag tayong meeting na lalampasan niya. Okay, yung isang
atmosphere ng intimacy na nakukuha natin sa ating pamilya. At ang pwede makaranas nito ay yung mga nasa loob ng eklesiya. At gusto ko lang idagdag, no, dapat meron tayong karanasan ng mga small group meeting. No, sapagat minsan yung church life natin, kung palagi nasa big meeting tayo, hindi natin maramdaman yung isang damdamin, okay, na sinasabi rito, isang cherishing atmosphere. No? Kaya, dapat nagbi-build din tayo ng mga small group meeting. No? Katulad ng mga home meeting. Kasi ako maraming home meeting eh. Kaya, nai-enjoy ako dyan. Sa loob niyan, merong intimacy, merong cherishing, you eat together, ganun, may konting mga usapan na hindi natin nagagawa sa malalaking meeting. So, yung atmosphere na yan, napakaganda. No? At lahat ng mga kapatid, magkaroon ng ganyan mga experience. Kaya sinasabi ko nga dapat bawat isa merong mga small group meeting na ina-attenan, merong kang nararanasan na ganyan. O pwede ka mag-invite ng mga kapatid na regular magkita-kita kayo. At maghanda tayo ng konting refreshment sa mga kapatid. Mura lang naman yan. Huwag tayong manghinayang. At minsan tayo naman ang pumunta sa kanila. Pumunta sila sa atin, pumunta tayo sa kanila. Magsama-sama tayo, manalangin, mag-fellowship, mag-pursue. Okay, tulungan sa maraming aspect. Yan ang tunay na family. Much better sa ating sariling pamilya sa laman. So, totoo yan. Magkaroon tayo ng mga ganyang karanasan ng buhay eklesiya. Amen. Amen. So, to be in this climate, this atmosphere, this environment, gives us rest, comfort, healing, cleansing, and encouragement. For this reason, I do not want to miss even one meeting of the church. So, lahat ng meeting ng church ay ganyan din naman. So, binabanggit sa atin, sa mga church meeting, nadadala natin ng isang environment o isang klima, no? Isang kapaligiran na kung saan tayo nakakasumpong ng kapahingahan, kaginhawahan, kagalingan, paggaling, paghuhugas, at paghihikayatan. Kaya yan yung Hebrews 10:25 na sinasabi ni Paul. Not forsaking the assembling of ourselves together, not forsaking the assembling of ourselves together. Huwag nating pabayaan ang ating pagsasama-sama. Sabi niya gano'n. Tapos dinugtog niya, so much the more as you see the day is drawing near. Lalo na kung nakikita ninyo na ang mga araw ay malapit na. Kaya sabi niya, dito sa ganitong meeting, merong exhortation, merong paghihikayat, merong pagtutulungan. At yung meeting na yan, na binabanggit yan, hindi siya big meeting. Small meeting lang siya. Kaya, ang ating church life, mga kapatid, bukod sa malaking meeting, usually, ginagawa natin yan pag Lord's Day. Nagsasama-sama tayo. Dapat may mga maliliit na meeting. No? Alam niyo ba, yung small group meeting should be 70% ng church life natin yan. Dapat mas marami yan. No? At mas madalas. 70% So yung 30%, yan lang yung big meeting natin. 70% yung small meeting natin. Diyan na di-develop yung ating pagiging mainit sa buhay eklesiya. No? At diyan na di-develop yung ating pagtutulungan. No? Paghihikayatan, pagpapalakasan, paghuhugas. Okay? Upang maihanda sa pagbabalik ng Panginoon. So yan yung church life na small group. Amen. Okay. Nourishing and cherishing go together. Through the nourishing, we enjoy the supply of life inwardly. And through the cherishing, we experience the soothing, comforting atmosphere outwardly.
Whenever we are in an atmosphere of cherishing, we can absorb every word of the ministry. This indicates that under the cherishing, we receive nourishing. Cherishing, nourishing, magkasama yan. Hindi yan nagkakahiwalay. Pagkakandili at pagpapakain. Kasi yung pagkakandili, ito yung appetite natin para ma-absorb natin, makain natin ng gusto ang salita ng Panginoon. Yan ang cherishing. Kaya kung minsan, ang pagiging masaya at komportable ay nagbibigay sa atin ng ganang kumain. Alam niyo ba yun? Kapag ang iyong kondisyon ay komportable ka, masaya ka, wala kang mga iniintinding kapighatian sa buhay mo, maganda ang kain mo. At yung kinakain mo, nadadigest mo siya na maayos. Pero kung sa panahon ng iyong pagiging nalulumbay, nadidepress, at marami mga kapighatian, kumakain ka din pero hindi maganda ang gana natin kumain. Kaya yung iba, nagsasama-sama. Habang kumakain, masaya. Kakapag-usap-usap. Okay. So, yan ang small group meeting. So, mga kapatid, gawin natin yung church life natin na isang church life, isang meeting life na punong-puno ng kasiyahan. At intimacy. Okay. At napapasaya natin ang isa't isa. At sa panahon na yan, mas maganda yung ating pursuance. Subukan niyo ba yun? Subukan niyo ba? Kaya kayo mga walang small group meeting, dapat bumangon tayo. Gumawa tayo ng mga small group meeting. Magbisita tayo ng mga kapatid. Hikayatin natin sila na magkaroon tayo ng pagsasama-sama. So, yan ang magandang church life. Amen.